Alam nyo ba na ang Pilipinas ang may record para sa pinakamahabang Pasko sa buong mundo? Pagsapit ng bare months, gaya ng Setyembre, ay nagsisimula na ang preparasyon ng mga Pilipino para sa naturang selebrasyon. Pero higit pa sa bare months, marami tayong tradisyon na may mga kawili-wiling kwento. Akala nyo ba ang mga Amerikano ang nag-impluwensya ng Christmas tree sa bansa? Plot twist, may mga mananalaysay na nagsasabing si Jose Rizal ang unang nagdala nito sa ating bansa. Ayon kay Ambeth Ocampo, ipinakilala ni Rizal ang ideya ng Christmas tree noong 1886. Ito ay base sa dalawang primaryang dokumento, isang manuskrito ng kwentong Ang Puno ng Pino ni Hans Christian Andersen na isinalin ni Rizal sa Tagalog at may guhit ng Christmas tree, at isang liham na isinulat niya sa Berlin para sa kapatid niyang si Neneng. At sa liham ay ikinwento ni Rizal ang pagdalo niya sa iba't ibang serbisyong pangrelihiyon, sabay sabing nais niyang dalhin sa Pilipinas ang kanyang mga natutunan mula sa ibang bansa, gaya ng Christmas tree. Bukod sa Christmas tree, mayroon ding makulay na kwento ang simbolo ng parol na marangyang nakadisplay sa bawat dingding at kalsada tuwing Kapaskuhan. Ang salitang parol ay nagmula sa lengguwahe ng Espanyol o Spanish na ang ibig sabihin ay lantern o light. At ayon sa kasaysayan, nagsimula ang konsepto ng parol sa Pilipinas noong 1908 mula sa disenyong nilikha ni Francisco Estanislao. Si Estanislao ay kilala dati bilang nagbebenta ng asin mula sa Pampanga na kilala ngayon bilang Parol Capital of the Philippines. At sa kanya nagmula ang disenyo ng 5-point star gamit ang kawayan, Japanese paper at kandila sa loob. At dahil wala pang kuryente noon, ginagamit ang parol upang magbigay liwanag sa madidilim na daan tuwing mga prosisyong pangrelihiyon. At syempre hindi magpapahuli ang pagkaing Pilipino tuwing selebrasyon gaya ng puto bumbong. Ito ay tradisyonal na pagkain tuwing simbang gabi na gawa sa malagkit na bigas na pirurutong na may kulay ube. Ito ay pinapasingawan sa tubong kawayan, hinuhugot gamit ang mantikilyang patpat at inilalagay sa dahon ng saging. Karaniwan ito nilalagyan ng margarina, asukal na muscovado at kinayod na niyog. At ayon sa food historian na si Feliz Prudente Santa Maria, kinakain na ng mga Pilipino ang puto bumbong mula pa noong 1880. At nabanggit din ito sa liham ni Jose Rizal noong 1883. Sa kabila ng modernong bersyon, nananatiling paborito ang klasikong puto bumbong sa Paskong Pilipino. Noong Pasko ng 1946, isang taon matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan, umakyat si Felipe de Leon, isang batang musikero, sa tuktok ng mga guho sa isang lungsod at nilikha ang kantang Payapang Daigdig. Itinuturing itong katumbas ng Silent Night dahil parehong binabanggit ang mga bituin bilang simbolo ng kapayapaan. At nagkaroon din ito ng special musical arrangement na iniawit ng Broadway icon na si Lea Salonga kasama ang The Tabernacle Choir. Ang Paskong Pilipino ay higit pa sa dekorasyon, pagkain at mga sikat na awitin. Nagmumula rin ito sa pananampalataya sa pamamagitan ng simbang gabi at Misa de Gallo. Ayon kay Franciscan priest Andres Ranyoa Jr., ang simbang gabi ay isang katekismo at ebanghelisasyon kung saan nagkakatipon ang lahat bilang komunidad na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Noong 1680 hanggang 1689, hindi ipinagdiwang ang Misa de Gallo sa Pilipinas dahil sa kautusang ipinatupad ni Archbishop Felipe Pardo na nagbabawal sa pagkanta tuwing misa sa sariling wika. At matapos ang kanyang pagpanaw, ipinagpatuloy ng mga pari ang selebrasyon kahit noong digmaan sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano. Ngayon, ang Misa de Gallo ay simbolo ng pagsisimula ng Kapaskuhan. Karaniwang nagsisimula ito ng alas 4 ng umaga habang ang simbang gabi ay tuwing alas 8 ng gabi. Ipinagdiriwang ito ng may debosyon at pag-awit ng Gloria. Bawat bansa, bawat kultura ay may kanya-kanyang tradisyonal na pagdiriwang at paghahanda sa Kapaskuhan.
Ngunit ating alalahanin ang tunay na diwa ng Pasko na nagmumula sa komunidad, pamilya, pagbibigayan, pagmamahalan at pananampalataya kay Jesus na simbolo ng pag-asa sa mga Pilipino at sa buong mundo. Mula sa kauna-unahang radio station ng bansa, maligayang Pasko, mga ka-DZRH!